coastal barangay naman ito sa Masbate City, mahigit 17 mga bahay nasira. Eto pa po yung mga bahay na nasa latap. Bagyo, tapos pa rin yung kalamang natira. Hanin niya bahay po ito, tapos ito na lang po. Ito na lang po yung tinikuan. Kaya si Danica hindi naiwasang maging emosyonal na parang minalis lang ng bagyo ang kanilang bahay. Ano? Makaming bahay. Naghanda naman daw sila. Katunayan, kinumpuni pa raw ng kanyang tatay Danilo ang gawa sa kahoy nilang bahay para ito'y mapatibay. Pero sadyang iba raw ang pagsik ni Opor. Sobrang lakas po talaga ng hangin. Naglalakad na po kami para mag-evacuate. Nadadaanan namin yung meron po pala na siyang cortina. Si mama po kasi nung nahiwalay po. Kala ko po maano na, madadala na po ng hangin kasi sobrang lakas po talaga. Medyo nakapati na lang po ako nang makita ko po sila na pumasok dun sa bahay po na tinuluyan po namin. Sa pinakahuling tala, aabot sa humigit kumulang 10 ang nasawi dahil sa bagyo. Matinding extent ng damage. Almost 80% to 90% ng mga kababayan natin ay apektado itong bagyong Opor. Marami pa pong mga ginagawang inisyatiba kasama ng ating mga datiban dyan ng pamahalaan, distribution ng ating mga relief packages. Yun yung para sa response at meron din tayo na para sa recovery. Ang may papayo ko lang, patuloy po tayong maging alerto. May mga senyales na nakapakita na ito'y nagbabadyang maging peligro sa kanilang kaligtasan, ay agad-agad po tayong lumigas. Ganito palagi ang itsura ng ating mga probinsya. Tuwing dadaanan ng bagyo, baha, mga wasak na bahay at kabuhayan, mga buhay na naglako. At sa bawat pamilya,